Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Dahil sa ang mundo ngayon ay nasa brink of World War III na. Nasa kaguluhan na talaga tayo. Kunti na lamang ay mag-umpisa na talaga ang, kung hindi mapigilan ha. Kaya dito sa episode na ito ay ating ibahagi ang mga pagkain na dapat natin i-imbak. Ito yung mga pagkain na hindi madaling masisira kahit abutin ng isang taon na pwede natin i-imbak sa ating pagtaguang mga bunkers o kung saan man tayo magtago. Kaya ito, umpisa tayo sa number 1 na magandang klaseng mga pagkain o mga ingredients sa pagkain, mga sangkap na dapat natin ipaghanda sa ngayon pa na hindi pa nangyari ang World War III na yan na sinasabi. Kasi kung World War III na bukas at bukas pa tayo mag-grocery, ay talagang panic buying ng mga tao niyan. So ngayon pa lamang, dapat mag-preps. Magiging prepper na tayo. Kasi nangyayari ng World War I, nangyayari ng World War II, at hindi malayong mangyayari ang Part 3, di ba? World War III. So ito na yung mga sangkap at pagkain na dapat nating ipaganda sa ngayon pa. Item number 1. Today, we are building the immortal pantry. Here are the 12 foods that never expire, ever. Item number 1. The currency of life. Salt. Ayan, so asin. Ang item number 1, the currency of life. Ay noon pa man, noong hindi pa mahal ang ginto, mas mahal ang asin noon kaysa ginto, dahil ang asin ay ginagamit yan na preservatives ng mga karne at ng mga isda noong unang panahon. Okay, so punta tayo sa pangalawa. Ano bang pangalawa na dapat natin bilhin sa ngayon pa? Rot because it was never alive. It is a biological weapon against decay. Bacteria lands on salt, and the salt sucks the moisture out of its cells until it explodes. It is have enough salt, you can preserve meat, you can cure hides, you can keep your body's electrical signals firing. Without it, you are just a walking corpse waiting. Like salt, it is hygroscopic. It pulls water out of the air. If you leave it open, it turns into a brick. But here's the secret. That brick is still edible. You can smash it with a hammer, dissolve it in water, and it will still give you the caloric spike you need to outrun a threat. So napaka talaga ng asin, no? Kahit ilang libong taon pa yata, asin pa rin yan Kapag natunaw yan, magiging tubig, maalat yan, at kapag ibilad mo sa araw, magiging asin na naman siya. Kaya mas mahal pa siya sa gold noon Noong Dark Ages, ang asin ay mas mahal pa yan sa gold. Okay, ano bang meron sa number 1? So, ito number 2 tayo. Honey yata. So ito. In a world without dentists, sugar is a dangerous luxury. But in a world without calories, it is rocket fuel. Store it in airtight containers to keep the ants out. So asin, asukal ang pangalawa. Ay kailangan din pala ng katawan natin yan Akala ko bawal kasi diabetic. So, ito asukal. Because if you don't eat it, they will. Number 3. The golden tune. Honey. This is nature's middle finger to death. Ang problema lang ngayon, saan tayo bibili ng tunay na honey? Di ba? Yung kabit mo na honey, yun yung totoong honey. Ito, honey bee to Kaya kung meron kayong kakilalang mga nangunguha ng totoong honey, ay bilhin nyo na ngayon dahil ang honey ay hindi talaga yan masisira. Sa pagtagal ng panahon ay lalong sasarap yan At ang honey ay kumpleto yan kasi galing yan sa mga nektar ng bulaklak. Kaya masustansya talaga ang honey. Kaya asin, asukal at honey, tatlo na yan. Archaeologists have found pots of honey in Egyptian tombs that are 3,000 years old. And guess what? They are still edible. Years old na honey pa rin edible pa rin. Kaya kailangan natin yan kung tayo magtago sa kabundukan.
yung honey na yan. Grabe. Bilib din ako sa mga honeybees, no? Na gumawa niyan. Like amber rocks, don't throw it away. Heat it gently and it returns to liquid gold. It is the only food on this list that truly lasts forever without any human Ang honey intervention. pala ay it will last baka million of years pa eh. Kahit daw titigas siya na parang amber, kapag initin mo, honey pa rin ang lalabas. Grabe. Talagang ano na insekto tong ano, no? Honeybees. Napaka helpful sa ecology ang honeybees. Ito, brown rice, oh. Pakinggan nga natin kung bakit brown rice ay kailangan i-imbak natin. Oil in the hull. Oil goes rancid. Brown rice lasts 6 months. White rice? White rice is a calorie battery that lasts 30 years. But you have to store it right. If you leave rice in the store bag, weevils will hatch inside. Yes, the eggs are already in there. You need to suffocate them. Mylar bags, oxygen absorbers, 5-gallon buckets. You create a vacuum-sealed tomb. Ng bigas na paborito nyo, kung puti, madaling masira kasi ang puti, ay ilagay pala yan sa vacuum na cellophane, na plastic. At isilyo, o kung sa garapon man, ay isilyo nyo na walang makapasok na hangin. Ganun pala ang pag-preserve ng bigas, mga kababayan. Okay, so kailangan walang oxygen ang lalagyan para hindi mabuhay ang mga bukbok o mga insekto sa bigas. Okay, patuloy tayo. No oxygen means the eggs can't hatch. No oxygen means the eggs can't hatch. No oxygen means the rice doesn't oxidize. And water that has been hardened into construction material. Like rice, it hates moisture. If you keep it dry, it lasts indefinitely. I recommend spaghetti. It packs tighter than the weird shapes. You can fit more calories Ayan, per so cubic inch spaghetti. in a Mylar bag with Ayan, di ba matigas yung spaghetti na yan? It will last, siyempre ang gera, ayon sa mga statistics ng gera, matatapos ang gera, pinakamatagal ay nasa 4 na taon. 4 na taon. Ang pinakamadali ay 1 taon, 2 taon. So ang paghandaan natin yan ay 4 na taon. Ang World War II ay 4 na taon eh. World War I ay 3 taon yata yun. Ang gera ng Russia at Ukraine, 3 taon na eh. Baka magtapos yan sa 4 na taon. Kaya pang-5 pala spaghetti. Kasi alam naman natin spaghetti matitigas yan. Hindi sira hanggat hindi nababasa. Kaya kailangan talaga ng lalagyan na secured na mga barilis na plastic and then lagyan ng tape para hindi mapasok ng moisture. So para ma-preserve ang mga pagkain na yan. Okay, patuloy tayo sa pang-6 na pagkain na dapat natin bilhin sa ngayon pa na hindi pa nangyari ang World War III. Don't underestimate the value of feeling normal. Don't underestimate the value of feeling normal for 15 minutes. Item number 6, the protein mummy, dried beans, kidney, pinto, black Ayun, beans. so, These are dried little beans, rocks of kahit protein. anong dried beans, kasi kapag lutuin na natin yan, pakuluan, ay lalambot yan eh. Ang dried beans ay parang bato, di ba? Tigas-tigas. Kasi naka-preserve siya, dried beans nga eh. Ngayon kapag lutuin natin yan, kahit 4 na taon nang nakalipas, ay beans pa rin yan. Kaya dried beans pala, mga kababayan, dried beans. If you seal them in Mylar with O2 absorbers, they will last 30 years. However, there's a catch. The older the bean, the harder it gets. A 20-year-old bean might need to be boiled for hours to become soft. And in a grid-down scenario, fuel is precious. So buy a pressure cooker or learn to soak them for days. But do not skip them. Ayun, so Rice and plus beans kahit walang creates a karne, complete protein. di ba? Para sa gera, World War III. Kaya yun, dried beans, bumili na tayo ng ganyan, di ba? At gusto kong malaman kung mayroong karne dito eh, kung mayroong naka-preserve na karne na hindi kailangan
mayroong freezer o refrigerator. Kasi gera eh. Saan ka ba magdadala ng ref? Walang ref sa bundok eh. Kaya kailangan ng natural preservatives. Kaya kailangan natin ng meat. Ating nga tingnan kung mayroong meat dito sa susunod. So ito, Canned tuna. People make fun of spam. In the apocalypse. Canned tuna. People make fun of spam. In the apocalypse, a can of spam is a steak dinner. Spam ngayon, The nasa 300 yata ang isang lata niyan. Sarap niyan. Kaya matagal daw masira eh. Canning process is essentially cooking the food inside a steel coffin. canning process is essentially cooking the food inside a steel coffin. It is sterile. Ignore the best by date. That date is for taste and texture, not for safety. As long as the can isn't bulging, leaking, or rusted, the meat inside is safe to eat. Ay okay lang pala yan kahit expired. Basta yung lata ay hindi nag-bulge. Hindi gumanon yung lata. Hindi kinakalawang. Ay pwede pa pala yung spam. Kahit matagal na yan. Kahit expired na. Siyempre gera eh. Kakainin natin yan kaysa kakain tayo ng bulati. Ano bang gusto nyo? Bulati o spam? Mga kababayan. I've eaten rations from World War II that were 70 years old. Oh, I've eaten rations from World War II that were 70 years old. Did they taste good? No. Did they kill me? No. Inspect your cans every year. If one is bulging, throw it far away. Itapon nyo kasi nag-react na yung karni doon sa loob. That is botulism. It will kill you faster than a bullet. That is botulism. It will kill you faster than a bullet. Stockpile it by the pound, not the shaker. Number 8. The ghost of dairy, powdered milk. Specifically, non-fat dried milk. Kasi hindi nasisira, hindi napapanis eh. Fat goes rancid, so whole milk powder only lasts a few years. Fat goes rancid, so whole milk powder only lasts a few years. But non-fat milk powder, in a Mylar bag, 20 years. Kape, kapag mayroong kape sa bundok, ay parang sarap na ng buhay nun kapag nagkakape ka sa gabi, di ba? Sa hapon. It tastes like chalky water, I know, but you need calcium. It tastes like chalky water, I know, but you need calcium, you need protein, and you need it for baking. You can't make hardtack or bread without liquid. Powdered milk is the ghost of dairy. It haunts your pantry until you need it. Number 9. The chemical weapon, vinegar. This isn't just food. This is a chemical weapon against bacteria. Pwedeng gamot pala siya pagdating sa bundok. Magagamit na gamot, hindi lang pampasarap sa pagkain. Vinegar, mga kababayan, ilistan nyo ha. Vinegar never expires. It might get cloudy, but it never goes bad. Vinegar never expires. It might get cloudy, but it never goes bad. You use it to pickle vegetables from your garden. You use it to disinfect your wounds when the bleach runs out. Stockpile gallons of it. Gallons of vinegar sa bunkers nyo. Gamit na gamit ang vinegar pala eh. Saka ang totoong vinegar, lalong tumatagal yan, umaasim yan eh. Nagiging yeast, di ba? Tumitigas, pero maasim pa rin. Glass bottles are best. Plastic degrades over decades. Vinegar is the Glass bottles are best. Plastic degrades over decades. Vinegar is the only thing standing between you and a bacterial infection. 10, 11, 12. The final touches. Pure vanilla extract. Make sure it's alcohol-based. It has an indefinite shelf life. A drop of morale in a tasteless world. Cornstarch for thickening watery stews. Keep it dry, it lasts forever. Baking soda for cooking and cleaning. Here is the reality. Civilization is fragile. The supply chain is a thread. When it snaps, the only thing you will have is what is in your house. Kaya kapag kinabukasan, pagising natin gera na, ay wala nang oras para pupunta tayo sa grocery. Nakaano na ang syudad eh. Nakakordo na yan at takbuhan na sa bundok ang mga tao. Dala-dala kung ano man meron kang na-imbak. Diba kaya sa Amerika, ang mga preppers doon ay gumagawa na sila ng bunkers ngayon eh. Sa mga kabundukan.
Meron kasing mga itong mga bunker na ibabaon na lang, tapos na, fabricated bunkers, survival bunkers ang tawag diyan. Kaya ngayon pa lang nag-iimbak ng mga Amerikano sa kanilang bunkers ng mga ganitong mga klaseng pagkain. Marami-rami pala para medyo hindi naman mahirap ang kalagayan natin sa panahon ng giyera. Dapat meron talaga tayong na-imbak na pagkain. Pero walang sinabi na tubig dito nakalimutan yata. Siyempre, tubig, kapag hindi nailawan ng tubig, hindi yan magka-bakterya. Yung sunlight kasi gagawa siya ng sa tubig yung parang lumot sa loob. May reaksyon ng tubig sa sa matagal na sunlight. Kaya kung meron kayong tubig na gustong ma-preserve, ay wag nyong patamaan ng sunlight para hindi magkaroon ng lumot sa loob nito. Okay, so yan lang ang ating nasagap na mga pagkain na dapat i-imbak natin sa ngayon pa lamang para hindi tayo masurpresa kapag natuloy ang sinasabing World War III na ito. Ako'y magpaalam na mga kababayan, mga Good News Daily TV. Ingat ang lahat and see you on our next video.